Let us open our Bible on Romans 5 verse 19. Praise the Lord. For us by one man's disobedience, many were made sinners. So by the obedience of one shall many be made righteous. Yan. Anong aral ang ating makukuha dito? Na kung saan, kung sino man sa atin ang maging disobedient sa Diyos, maliban tayo ang mapapahamak at marami pang madadamay, marami pang magkakaroon ng kapahamakan. Subalit, kung tayo naman ay susunod sa ating buhay na Diyos, maliban maligtas tayo, marami pa ang makakaangkin ng kaligtasan. Kaya ganun ka-importante itong ating pagiging obedient dyan sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinabi dito, as by one man's disobedience, many were made sinners. So by the obedience of one shall many be made righteous. So therefore, tayo na nandito na sa ating Panginoong Hesukristo na naligtas tayo sa mga obedient children, obedient servants of God through our Lord Jesus Christ. Ano ang advice sa atin? Basahin natin. Romans 6:11 hanggang 13. Praise the Lord. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Neither yield ye yourselves, your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Ayan. So, bilangin ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan. Subalit buhay sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus ating Panginoon. Wala nang kasalanan na maghahari sa ating mortal body para isundin pa natin yung mga masamang pita. Ni huwag nating gawin ang ating katawan na magiging instrumento sa hindi matuwid na doon sa pagkakasala. Subalit ating ipahinuhod ang ating sarili sa Diyos at buhay mula sa kamatayan, at ang ating mga membro ng ating katawan maging instrumento ng katuwiran doon sa Diyos. So kailangan this mortal body should not be an instrument of unrighteousness unto death, but this mortal body must be an instrument of God unto righteousness. Praise the Lord. Marami kasing hindi nakakaalam sa mga kalagayan sa sanglibutan ito. Kaya nga, we were born blind spiritually. Kaya nung panahon sa ating Panginoong Hesukristo, He asked the disciples whether this man was born because he was a sinner or because of the parents was a sinner. Then, ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo, neither this man nor the parents had sinned. That's why he was born blind. So that the work of God must be o should be manifested in him. Para ang gawa ng Diyos ay mahayag sa kanya. So that man who was born blind, that represents all of us, all the people of the world, that all of us were born in blindness, spiritual blindness. Praise the Lord. At kinakailangan talaga natin ng magbibigay sa atin ng pagmumulat sa ating mga mata. At walang ibang makapagmulat sa atin kundi ang ating Panginoong Hesukristo, who was known as sent by God. Siya yung sent by God. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo after He spat on the ground, tapos nilamas niya yung
lupa. Nilagay niya sa talukap mata ng bulag. Inutusan niya, go to the pool of Siloam and wash. Paghugas niya doon sa pool of Siloam, he came seeing. Nakita na siya pagbalik niya. What do you mean of Siloam? Siloam, pool of Siloam, interpreted sent. Kaya, sa buhay natin, pag sumunod ka sa ating Panginoong Diyos, you will be sent by God to open more eyes who were blind spiritually. Praise the Lord. Magkakaroon ito ng domino effect. At kung tayo naman ay hindi magsunod because we refuse to love God, we refuse to believe God, we refuse to be obedient to our God, magiging sinner ang bawat isa sa atin, then marami pang madadamay. Marami pang mga tao na mapapahamak. Kahit sa isang makasalanan, maraming magkakasala. Pero kahit sa isang taong matuwid, marami ding maliligtas. Kaya importante ang bawat isa sa atin na wag na ang kasalanan maghari pa sa mortal body natin. Praise the Lord. But yield your members as an instrument unto righteousness unto God. Do not yield your members unto sin. Wag na. Kaya maraming hindi nakakaalam sa mundong ito. Don't you know, sabi dyan, basahin natin. Romans 6:16. Praise the Lord. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Yan, hindi nyo ba alam kung saan ninyo pinapahinuhod ang inyong sarili upang maging alipin sa pagsunod? Siya na mga alipin kung saan siya sumusunod. Kung doon sa kasalanan siya susunod, sa kamatayan ang kanyang patungo. O siya ay susunod sa katuwiran. Of course, kung susunod ka sa katuwiran, sa buhay naman na walang hanggan. Yan ang totoo. Kaya sa buhay natin, isa lang ang naging pasimuno ng obedience, ang ating Panginoong Hesukristo. By the obedience of one man, Jesus Christ, many became righteous. Kaya kung tayo ay susunodin, marami pang mga henerasyon ang magiging righteous dahil makikita nila sa buhay natin ang katuwiran, kabanalan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya huwag nating hayaan na babalik tayo sa ating kasalanan. Alam na natin yan, patungo yan sa kamatayan. Tayo na nakaangkinan ng kaliwanagan ng ating Panginoong Diyos, pagtibayin na natin ang ating sarili patuloy para gamitin tayo ng Diyos at marami pang maliligtas. Basahin natin Romans 7:5. Praise the Lord. For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. Yan, noon tayo ay nasa laman dyan sa pagkakasala. Gumagawa tayo motions of sin. Kumikilos tayo dyan sa mga kasalanan, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. Yan yung nangyayari sa members of our body, become instruments of iniquity unto death. So, balit, to God be the glory. Christ redeem us from such situation. Christ ransom us from such captivity of the power of darkness. Praise the Lord. So, therefore, sa buhay natin, mag-ingat tayo. Itong katawan natin, members ng ating katawan, na atin ang inoffer, atin ang hinandog sa ating Panginoong Hesukristo. Let us be very careful for this. Let us not have mixed worship. Huwag tayong mag-mix worship. Nakita niyo yung, narinig niyo yung sinabi ni Lord Jesus Christ.
na sabi niya, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yan. Magsasabi, Lord, we proclaim your gospel in your name. Lord, we make miracles in your name. Lord, we preach in your name. Anong sabi ni Jesus Christ? I do not know you, you workers of iniquity. Depart from me. Bakit? Ang buhay nila naging mixed worship. Ang buhay nila halo. Nalo nila. Basahin natin. Hindi pwede yan. 1 Corinthians 6:15. Praise the Lord. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. Yes. Hindi nyo ba alam ang inyong mga katawan, membro ni Kristo? Kaya kung membro ni Kristo, huwag niyong gawin na membro din sa katutot, harlot. God forbid. Huwag nawa mangyari. So, therefore, kung ano man yung mga karanasan natin na buhay na ating ikinabuhay noon, nung wala pa tayo kay Kristo Jesus, kailangan wala na yun ngayon sa buhay natin. Kumbaga pa, they are already dead. They are already being mortified. Basa. Ano yun? Example lang ito. Colossians 3:5. Praise the Lord. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Yan. So, patayin nyo na ang mga membro ng inyong katawan sa lupa. Una, pakikiapid or fornication. Maraming mga status ngayon na mga living together as husband and wife without marriage. So dapat hindi yan mag-last. Baka makot kayo pagbalik ni Jesus o sa kamatayan ninyo. Hindi nyo pa na-settle yung inyong buhay. Kaya nga sinasabi dyan, agree with thine adversary quickly while you are in the way. Lest your adversary will bring you to the police and the police will bring you to the prison cell. Kaya settle every sin that you have in your life. Uncleanness, karumihan, such pornography, such gambling, such unholiness, lahat ungodliness, unrighteousness, that is all uncleanness in the eyes of God. Inordinate affection, yung mga kaligayahan sa sanglibutan ito na labas na sa pinahintulot ng Diyos. Lumabas na sa kapahintulutan ng Diyos. Such drugs, such drunkenness, such multiple partners, such wickedness, rebellings, lahat ng mga wild parties sa sanglibutan ito. Evil concupiscence, kasamaan ng mga masamang pita ng laman. Ito na yung rampant ngayon sa sanglibutan ito. Pero marami yan sa social media, pero marami yan sa mga environment ngayon sa sanglibutan ito, ang karumihan. And covetous, which is idolatry. Meaning to say, you are holding something that should be shared, should be given, because you are idolizing it. You do not want to lose it from your hand. So that is sin of idolatry. Praise the Lord. So kailangan sa buhay natin, what are those things that we have to release? Such sin, iniquity, wickedness, i-release mo na yan. Do not idolize it. Praise the Lord. Do not hold it or withhold it with you. Huwag mo hawakan yan. Release it and let it loose. Walain mo na yan sa buhay mo. Tayo, na sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, you should know this. Ano yan? Basa. 1 Corinthians 6:20. Praise the Lord. For you are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Yan. Binili na tayo sa halaga. Kaya,
Luwalhatiin natin ang Diyos sa ating katawan at sa ating espiritu na kung saan pinagmamay-ari ng Diyos. We are no longer properties of the devil, but we are being reconciled back to our Creator. Therefore, glorify God in your body and in your spirit. Praise the Lord. Luluwalhatiin na natin ang Diyos. Or, ano pa, basa, may sinabi dyan, Philippians 1:20. Praise the Lord. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it by life or by death. Yes. Habang narito pa tayo sa sanglibutang ito, do not be ashamed of your life, which is in Christ Jesus, renewed, na binago na ka na ng ating Panginoong Diyos. From sin to righteousness, from darkness to light, from worldliness to holiness. Huwag mo ikaya yan. Then, itong iyong buhay, you must be bold. Kailangan maging matapang ka. At let Christ be magnified in our body, whether by life or by death. What do you mean by life? Panahon sa kaligayahan, panahon sa kasaganahan, yung magandang buhay. Hindi kay gumanda lang yung buhay mo, lumiko ka na. Hindi kay gumanda lang yung buhay mo, bumalik ka na sa bisyo mo, kay can afford ka na. Gumanda lang yung buhay mo, tinustos mo yung kayamanan mo sa kalayawan. So, habang nabubuhay ka, hindi nag-glorify ang Diyos. Hindi namamagnify ang Diyos. Kaya, God warned us, habang buhay tayo, sa kasayahan man, sa magandang katawan man, let God be glorified in our body. Ano ibig sabihin? By death, by life or by death. Kung sakali, i-persecute ka, at bigyan ka ng pagpipilian, denounce your faith in Christ, Jesus Christ, or hold your faith and you will die. Denounce Christ, you will live. Amen. If you gain the whole world but you lose your own soul, huwag mong pahintulutan. Kaya, whether by death or by life, let Christ be magnified, let Christ be glorified in our bodies. Praise the Lord. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Para itong nalalabi nating buhay as God gave us another year after year after year after year. So while we got that life, habang nandyan pa yung buhay natin, last verse, anong gagawin natin? 1 Peter 4 verse 2. Praise the Lord. That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Praise the Lord. Yan ang ibig sabihin yan. Habang nabubuhay tayo at God is giving us life year after year, year after year, day after day, month after month, year after year, saan man tayo, iprolong ni Lord Jesus Christ, see to it that you no longer live the rest of your time to the lust of your flesh, dyan sa paggawa ng kasalanan, but to the will of God, sa kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Kaya, ganun po. Importante yung obedience ng bawat isa sa atin para marami pang maliligtas. Yan ang gusto ng Diyos. Natularan natin, let us choose the man who is obedient, yung sumunod sa ating Panginoong Diyos. Let us not follow the footstep of one man who was disobedient. Kaya
Salamat tayo sa Diyos. Alam natin ano ang result para sa atin at ano ang impact para sa iba. Kaya piliin natin ang pagpanatili sa nalalabi nating buhay, hindi na sa ating pagbalik sa kasalanan. Tuloy-tuloy na tayo sa will of God. Diyan tayo pagpapalain, diyan tayo gamitin, at diyan masaya ang Diyos. At diyan tayo makaangkin ng totoong buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Tayo po ang lahat.